Yes po. Oo. Nagsalita ngayon yung Senate President. Hindi kanya, wala yan. Ang insertion or amendment or any other word that you may want to use. Opo. These are part of the regular budget process. Tingnan mo na, nagkukontrahan kayong dalawa. Kung part ng budget process, ba't nagsalita yung isa? Na para bang, teka muna, binabalaan ko kayo. May masamang lahat dyan. kayo, meron kayong insertion. So meron na kagad ibang pakahulugan yun negatibo na yun Totoo. Okay, nagkaroon ng Nag-react tuloy yung mga nag-react kasama sa Senado. na-unsettle yung mga kasamahan nila. Pero importante mo na isang pinakamahalaga. Yan muna. Binabati. Yan may bayad na yan. Bati rin. May bayad na ito yung iba kay Sen, mga libre yan. Ha? Yan. Mula po sa WMOC Group of Companies. Yan naman talaga, ha? Yan. Kay Miss Rachel Lopez, Nolasco Lopez, Lynn Ungon, at kay Ate Lou Medina. Wow! Talaga naman. At pati na yung mga taga-barangay Bahay Toro, Jen. Alam mo bang nanonood sa atin ang kapitana nila, Maria Edita Alcantara, at ang mga lupon sa panguna ni Aurito Prias. Ayan, kasama na si Estela Baluyo. Ayan. Happy watching po. At ang full support din po ng Eagles, Sen, yung mga kuya natin, sa pangunguna po ng Kuya Pons Pascual, ERR, taga Benguet, Cordillera, Sen, mga, sabi niya, full support po ang buong Eagles para kay Senador Rodante Marcoleta. Ayan, Kuya Pons Pascual at yung atin mga kasama dyan sa Cordillera, Pugo. Ayan, sa Benguet. Particular na po yung ating mga kasamahan dyan sa, ano nga ba ito? Eagles. Eagles. Yan, po. Salamat po. Tuloy tayo, mamaya. Sige pa, meron pa mga pagbate. Eto muna. Nagka-problema pala dyan daw sa ICI hearing dyan, ha? Sa Independent Commission on Infrastructure. Ha? Nung pinakahuli nung isang araw, di ba, na ibinalita rin natin. Ito ay kung paniniwalaan natin, at ito ay siguro ay, siner na pala ng napakaraming tao. Kung paniniwalaan natin ang post ng isang kolumnista, nagwala daw, Jen. Nagwala si Senador Mark Birliar sa hearing ng Independent Commission on Infrastructure. Si Senador Villar kasi, sekretary ng DPWH. Tama, noong panahon niya, noong nakarang administrasyon. Paolo Duterte. At binalita nga, siya at ang pinakahuling may patawag ng ICI. Ay, nagwawala daw dyan. Hindi, ang alam ko si Mark Villar, tahimik lang. Tahimik lang. Di ba? Ayaw daw paawat. At ipinatawag na yung security at pinalabas siya. Dahil sa pagwawala. Parang wala ata sa katauhan ni Senador Mark Villar yung bagay na Out of character. Parang hindi ato. Tahimik yan Tapos sasabihin, nagwala. Ito ang sabi ng ICI ngayon. This is not true. The proceedings were orderly, similar to other hearings conducted by the ICI. So hindi totoo yung sinabi sa column? Hindi. Ayon kay Attorney Brian Osaka, ICI Executive Director. Baka nga naman hindi totoo yan. Sino ba yung nagsabi na... Si Ramon Tulpo. Siya naglabas ng column na nagwala daw si Mark Villar. Nag-post siya. Ang sabi ng ICI, hindi yan totoo. Hindi siya nagwala. At humantong paro sa tumawag ng guardia at pinalabas. So paano natin malalaman kung sino nagsasabi ng totoo? Si Ramon Tulpo o yung tagapagsalita ng ICI? Si Osaka. Hindi natin malalaman, Sen, Jen. Kasi hindi naman natin nakita. Hindi naman natin napanood. Hindi ka tulad sa Senate. Palihim kasi. Yun ang disadvantage. Disadvantage nga. Tama kayo, Sen. Kaya yung mga tao, gustong-gusto nila talaga na nakikita. Para sa ganoon, walang patutsadahan na ganyan. So kung ito pala ay naka-live stream na, Son. Walang makapaglalabas ng maling informasyon. At maalalaman natin kung sino nagsasabi ng totoo. Kaya ang sabi nga namin ni Jensen kahapon mali yung dahilan ng ICI na hindi nila inilalabas ito kasi baka magamit kung saan-saan. Public, trial by publicity daw nanganganib Lalong magagamit kapag
hindi natin napapanood. Hindi, kasi kapag nga ang pinag-uusapan itong lawak at saka yung magnitude ng pagkakawaldas ng pera ng bayan, pagkatapos ang gagawin mong taga-usig, palihim silang nag-iimbestiga. Yan, oho. Pagmumulan lang ng pagdududa yan eh. Oh, gaya niyan. Paano natin masasabing sino nagsasabi nga naman ng totoo, no? Kung totoo. Alangan naman sabihin natin nagsisinungaling si Montulfo. Oho. Bagamat sa mga nakaraan, ginawa na niya, di ba? Oo. Hindi mo rin naman masasabing totoo ang sinabi ni Kate Osaka kasi wala namang rin para tayong kadibayan, di ba? kwento sa kwentong tama ka. Dapat talaga open na open yan. Oho. Dapat nakikita ng taong bayan yung ginagawang pagsisiyasat dyan. Aha. Tsaka harap-harapan talaga, hindi yung sasabihan mo sila pagkatapos sa Twitter lalaban. Sinasabi lang naman, Oho. magsasalita sila, almost all senators had insertions. Sabi, ganun, ano. Nagkaroon ng negative na connotation yung salita na yan dahil nga yung mga insertions, yan ang naging dahilan kung bakit nagkaroon maanumalyang paggawa ng flood control dahil sa mga insertions na yan. Pagkatapos babanggitin niya na, sa plenary kanya, bubusisiin ko yan. At malalaman natin kung paano, bakit pinayagan yan. At ibig sabihin, pagka ganun ang pananalita, parang masama talaga eh. Ayun na nga Kasi po, sir. bubusisiin ko yan. At kailangan malaman natin bakit yan pinayagan. Ibig sabihin, hindi dapat mangyari yan. Una best. Mali ho yun. Parang Kailangan ganun na malaman natin gaano ang isiningit, sino nagpasingit, paano in-implement. O di, negative. Yes po. Oo. Nagsalita ngayon yung Senate President. Hindi kanya, wala yan. Ang insertion or amendment or any other word that you may want to use, Opo. these are part of the regular budget process. Tingnan mo na, nagkukontrahan kayong dalawa. Kung part ng budget process, ba't nagsalita yung isa? Na para bang, teka muna, binabalaan ko kayo, ha? May masamang Lahat dyan. kayo, meron kayong insertion. So meron na kagad ibang pakahulugan yun eh, negatibo na yun eh. Totoo. O kaya nagkaroon ng Nag-react tuloy yung mga nag-react at kasama saka sa Senado. na-unsettle yung mga kasamahan nila. Gumalaw eh. Yumugyug eh. Pagkatapos, Intensity 8 ata yung pagyugyug. pagkatapos hindi, 7.5. 7.5 lang mo ba? Ngayon, bakit nung ikaw sinabihan ni nung dating Yusek, meron kang 500 for now. Yes. Iunahin na natin kasi insertion ito, NEP pa lang eh. No, sabi niya. Ibig sabihin, pag tumanggi ka, Ay, bawal nga yun. bawal yun. Tatanggi ka ba kung hindi bawal? Ay, hindi ho. Wala namang masama eh. Binibigyan ka ng matamis na ganito. Bawal sa'yo eh. No. Diabetic ako. Bawal ako dyan. Pero kung wala ka naman diabetes, Ay, masarap yan. ice cream ito. Gusto ko Napakasarap yan. ng ice cream, di ba? Opo. Gusto ko yan. Dagdagan mo pa yan. Dagdagan Yan. mo. So pinagpapaliwanag ko silang dalawa. Hindi ka ako mabuti that the two of you are trapped in one contradiction. Paliwanag mo. Kung mali yan, mali. Itinatama mo. Sabi mo, hindi, that's only regular part. Sabi ng isa, hindi, negative. You are sending mixed signals to the public. Yan, tama po. Babanat naman yung isa sa Twitter. Ang ingay ka niyan. Ang ingay niyan. Saan ka naman nakakitang, bakit hindi ka mag-iingay kung mali na ang ginagawa, di ba? Ang gusto ko harapan. Yan ang palagi ko, yan ang tuntunin natin eh. Harapan. Ba't ka nagsenador nga mo humarap? Di ba? Pero sa totoo lang talaga, Sen, sa reglamento talaga, ako pagkakalam ko, wala naman talaga masama sa insertion eh. Di ba? Maging sa paliwanag ka ng dating Senate President, matagal din senador, Franklin Delon. Kung wala ngang masama, ba't ka nagsalita ng ganon? Almost all senators had insertions. Ba't ka nagsimula doon? May At insinuation titingnan agad na natin, masama eh. bubusisiin natin. Kung sino, kung bakit yan ay pinayagan. Doon sa simula pa lang may mali na doon eh. May karga na. Para bang gusto mong palitawin, moral crusader ka eh. Para bang gusto mong ipakita sa tao,
You have the sense of moral uprightness. Parang ako lang ang malinis. Parang ikaw eh, Oo. parang ano kayo? Ako lang ang wala niyan. Ako lang ang pwedeng sumita. Parang ganun ang Oo, dating. parang si Nelson eh, siya ang pinaka-righteous. Oo. Tayong dalawa rito eh, ano? Leftist. Kaya, Wala naman ganun, ano? Bakit sasabi, wala namang masama. Bakit walang masama? Ayan. Yan ang sinasabi natin. Diyan nga lumabas yan eh. Oo. Hindi ba? Kinuwenta ko na nga yan. Meron kayong allocable, meron kayong leadership, meron kayong unprogram. Pagkatapos yung difference between the NEP and the GAA, 1 trillion pesos. Kung hindi masama yan, bakit nagkaganyan ang flood control? No, nag-away-away sila eh. Alam nila kasi sobra yun sa budget. Nako. 1 trillion 2025. Doon pa lamang sa DPWH. Mabigat po yun, Sen. Magkano yung 1 trillion, ilang porsyento sa national budget na 6.325 trillion? Doon nga po sa computation natin, halos 1/4, ano? Ng Di ba? ating pambansang budget. 15%. Opo. DPWH pa lang. Eh ngayon pala, Sen, lumilitaw na sa budget ay My work is easy because I use ClickUp. Here's how I get perfect notes from every meeting. I click this toggle to send my AI note taker to my meetings, even if I can't attend. My AI note taker records the entire meeting and creates a full transcript. After the meeting, I get a doc with the recording, takeaways, and even the action items. AI turns these action items into tasks so we actually get things done. ClickUp makes work easy, from personal projects to running a multi-billion-dollar company. Click the link below to create your workspace for free. We guarantee freshness. Buy direct from manufacturers and ship fast to your doorstep. So, fitness fanatics, stretchaholics, immunity boosters, weight shedders, light sleepers, dog mommies, mommy mommies, even the good doctor here. They all trust iHerb to deliver the freshest, high-quality health and wellness products on Earth. iHerb's curated selection of products are quality tested, stored in climate-controlled facilities, and shipped fresh. Seems pretty obvious, but it's just one of the many ways we make wellness better. iHerb. nung humaharap sa budget hearing ang DND na tinatanong ng Senador Sherwin Gatchalian na tungkol doon sa pondo din nilaan sa mga barracks. Yung TICAS. Yung TICAS. Program. Yes, naglabas po na pahayag ngayon ng AFP. Statement. Sabi niya, the Armed Forces of the Philippines strongly denies and condemns the malicious claims circulating online alleging the existence of 15 billion pesos military growth project from 2023 to 2025. These accusations are completely false, irresponsible, and clearly intended to discredit the AFP and its leadership. For the record, there are no ghost projects in the AFP. The AFP neither implements nor receives funds for infrastructure projects. All military facilities constructed under the Tatag ng Infrastruktura para sa Kapayapaan at Seguridad o TICAS program are funded and implemented by DPWH of Public Works and Highways o DPWH, while the AFP identifies and prioritizes project based on operational needs such as barracks, training facilities, and headquarters building. The funds are released directly to the DPWH, not to the AFP. The AFP merely serves as the end user of recipient of completed projects which are subject to DPWH procurement, engineering, and auditing processes. Yun daw po ang kanilang pahayag. Well, yan nga yung ginamit nila eh. Yan ang mga tinatawag na convergence eh. Sa ano naman, sa Department of Tourism, roll it, sabi naman nila. Roll it naman ang tawag. Yan sa DND TICAS. Marami TICAS, yan eh. Sa DOTR, nakalimutan ko. May ganyan eh, convergence eh. Ang implementing agency, DPWH pa rin. Di ba inipon nila? Dahil bawal na nga yung ano eh. Meron silang SSP. Meron silang CSP. Meron silang CPAG. Yan, Kinukuha nila, inaalis nila yung sa maintenance. Nilalagay dito. Ang tumitira dyan yung mga proponents eh. Ito yung congressmen. Yun, Anyway, saglit lang po. Magmeron para tayo isang break. Magbabalik pa po sa ganang mamamayan.
This portion is brought to you by Job ads. Send ka ng resume, pero scene-zoned. Walang reply, walang callback. Nakaka-frustrate, diba? Stop stressing. Start applying. JobQuest PH Mega Job Fair is here. Tara na't mag-apply. Sugod na sa face-to-face job fair happening at Space at 1 Ayala, 5th level, 1 Ayala Mall, Makati on October 15 and 16, 2025. From 10 a.m. to 6 p.m. Free entry. Resume lang ang puhunan. Hundreds of local and overseas jobs. Isang venue lang. Meet employers na ready na mag-hire on the spot. At may free applicant profiling pa. Malalaman mo agad ang job match, pati IQ at EQ mo. Kung hindi ka makapunta on-site, no worries, beshies. May virtual job fair pa kami on October 20 to 22, 2025 from 9 a.m. to 9 p.m. Just visit www.jobquest.ph. No traffic, no stress. Just click, apply, success. Mark your calendars. Apply na. Job for all for one. Jobs for everyone. Sen, yan. Nasingil na po namin ito kayo na, hindi nagbabayad. Kayo daw po gusto bumate, Sen. Happy birthday kina Joymi Horca at kay Nico Tamaliana, mga production staff ng 100%. Programa namin Dito sa ba umaga. yan? Opo. Pati ba naman yung mga tao rito? Happy ba? birthday to Opelia Padayaw. Yan. Happy birthday po sa aking matalik na kaibigan, ka Wency Escora. Nakadistino po sa Pardo, Cebu City. Pagbati kay from Dale Amor Ramirez. Advance happy birthday kay Ate Geraldine Carpio sa Sunday. Pagbati po mula kay Mama Joy Buhol ng Binondo, Manila. Happy birthday din kay Ka Junior Ramirez. Happy birthday kay Trusty Lumang na nasa lokal ng Nabunturan, distrito ng Davao de Oro. Ayun, trusty, ano po, Happy sa birthday Lumawig. kay Dario Gasmen Jr. Siya po ay naka-live stream ngayon. Yan. Pagbati mula sa iyong supervisor at mga kasamahan sa live. Si Russell. Happy birthday kay Sarina Tarayaw ng Rizal. Happy birthday kay Erap Madria ng Isabela. Happy birthday kay Alan Salazar ng Caloocan. Happy birthday kay Norlia, tama ba yun? Fernandez ng Rome, Italy. Pabati yung kapitana namin, Kapitana Maria Edita Alcantara ng Bahay Toro. At saka sa Lupon sa pangunguna ni Ka Aurito Prias. Pabati po, masugid na nanonood sa programa, ka Ricky Luna at Jingle Luna at Grace Bayona, Julie Pedrano, lokal ng Sacramento District of Northeast California. Lumalayo ng lumalayo. Opo. Meron pa tayong Malawisan. Happy viewing to Mr. Rolly Felipe ng Paranaque, avid watcher po ng Saganang Mamamayan. Happy viewing po Brother Edilberto Tolentino and family. Happy viewing po kay kapatid na Joven Cepillo Jr., tagapangasiwa ng distrito ng Micronesia. Ayun, opo. Ka-Joven, kamusta kayo? Di ba lumubog yung... Happy viewing po kay Al Banico ng and family. Pagbati mula kay Danny Ramirez. Happy viewing kay Kuya Frederick Cortez at sa kanyang sambayanan na masugid na taga-subaybay ng ating palatuntunan. Happy viewing po kina Kuya Dan Mater Muhar, Raymart Lisada, Sator Tokita, Sir Arlene Tomico, Secaria Reyes na nakadistino sa lokal ng JP, Kabagyo, Davao City. Happy viewing po sa lokal ng President. Tama ba yun? President Rojas po. President Rojas, North Cotabato at sa kanilang destinado na si Ka Roderick Dictado na nakaramdam ng lindol. Nakaramdam ng lindol kaninang umaga. Stay safe po sa lahat ng from Ann Bandigan. Kahit lindol, sila'y nanonood sila sa Cotabato Norte. Happy viewing po ka Ceres Gamboa, ka Raquel Rutas, Nika Busmion,
Pearl Adlaw and Ana Dolor Baclayon. Ayan, opo. Tapos, I-congratulate ko lang pala, Sen, ang ating Hirap na kaibigan. Ang ating kaibigan dyan sa Fair Cargo, si Kuya Yaya Manawis. Sen, ano ha? Alam niyo bang sila ay nakasabat ng 108 o 109 million worth na halaga po ng shabu galing po sa Vietnam. hindi ba yun yung kausap ko dati sana? Hindi ko nakausap. Opo, si Kuya Yaya Manawis, no, nagpapaiskay. Sabi ko ngayon, recess na kayo eh. Kaya, sabi niya, naharang po ng kanilang mga tauhan ng joint operation ng Ninoy Aquino International Airport, Interagency Drug Interdiction Task Group na iya, at yun hong intelligence section ng PNP. Ayan, 1,650 grams hinihinala pong shabu, nagkakahalaga nga po ng 109 million. Ang operasyon po, naaresto yung dalawang individual, nagkatrabaho bilang customs operatives o representative at naharap po sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act 2002. Na-discover daw po yung illegal na droga habang sinasagawa po yung routine X-ray screening sa inbound cargo ng Bureau of Customs personnel. Napag-alamang na ang naturang package, diniklara pong clothes, towel, ay naglalaman pala ng shabu. Ayun, sabi ni Kuya Yaya Manawis, isa po itong malaking accomplishment ng aming departamento. Hindi daw po nila napapalusot sen, ano ha? Ang Lakas anumang pa rin illegal na ng droga. loob, ano? Yun na nga po, ano ha? Pero kahit malakas ang loob nila, ang mga pulis at otoridad natin ay napakahigpit na po sa ganyang bagay ngayon. Congratulations, Kuya Yaya Manawis, ano ha? Dapat ito. ang mga gamit na natin. Saan ba yung bansa sa Europa? Opo. Nag-hire sila ng empleyado ngayon. Ano pa parang section chip eh. Opo. AI. Ganun po. Oo, para Yun ang ang gawain bantay nila. ganyan eh. Kino-question lang, sabi niya, hindi naman na tao yan. Sino magiging accountable kapag nagkamali yan? Ganun. Hindi ba? Ayun na nga, ano ha? Bakit sa Pilipinas siguro? Darating ang pagkakataon. Anyway, son, Friday na po. Tapos ang ating palatuntunan. Maraming pong salamat sa inyo. Salamat din po sa mga kababayan nating sumusubaybay. Sana po kahit papano, kahit na po lumilindol, kahit umuulan, bumabaha, ay huwag po kayong mawala ng pag-asa.